Isasabay daw ng ilang grupo sa anibersaryo ng EDSA People Power Revolution bukas ang kanilang panawagan para bumaba sa pwesto si Pangulong Aquino dahil nga yan sa nangyaring engkwentro sa Maguindanao. Nakatutok live si Susan Enriquez. Susan! Mike, halos maghapon naging masikip ang daloy ng trapiko dito sa kabuuan ng EDSA dahil bukod doon sa mga banggaan ay nagkaroon din ng mga paghahanda para nga sa pagdiriwang ng EDSA People Power Revolution bukas at bukod nga dito sa pagdiriwang dadalhin ng iba't ibang grupo ang kanilang panawagan para sa katotohanan at pagbibitiw sa pwesto ni Pangulong Aquino. Naging matraffic ang ilang bahagi ng EDSA simula pa kaninang umaga. Sinimula na kasi ang paglalagay ng mga concrete barrier para sa paggunita sa ika-19 na anibersaryo ng EDSA People Power Revolution bukas. Simula mamayang hating gabi hanggang alas 4 ng hapon, sarado na sa trapiko ang Shaw Boulevard hanggang Santola northbound. Alas 3 ng hapon, inaasahang magtitipon-tipon ng iba't ibang grupo para gunitain ang EDSA People Power. Ang pangunahing issue raw nila ngayong taon, ang Mama Sapano Encounter. Ang mga mamamayan, kami, ay naghahanap pa rin ng katotohanan at accountability, sino yung dapat managot. At para dyan, hinihiling namin na magkaroon ng Truth Commission. Ang Grupong Bayan at dating supporter ni Pangulong Noynoy Aquino na si Juana Change, Resign Pinoy ang isisigaw bukas. Pinakamalaking issue yung nangyari sa Mama Sapano, yung pagsisinungaling ng Pangulo, yung kanyang ultimong pananagutan dito, at syempre yung panawagan na siya ay umalis na sa pwesto dahil nga hindi na siya karapat-dapat mamuno. Nakita ko na talaga namang hindi tuwid ang daan. Ang dulo pala ay bangin. Bakit naman ako tatalon sa dulo ng bangin? Hindi ba? Hindi naman dapat. Ang panawagan ko na talaga ay mag-resign na talaga siya eh. Dahil sa ganung paraan, hindi ba, makakaalwan-alwan naman tayo sa mga pagdurus at pighating binibigay niya sa atin. Ang tema ng anibersaryo bukas, ituloy ang pagbabago. Hindi kasama sa programa ang nakaugaliang salubungan. Sisimulan ng programa sa People Power Monument kung saan dadalo si Pangulong Aquino. Susundan ang misa sa EDSA Shrine na pangungunahan ni Manila Archbishop Antonio Cardinal Tagle. Dadaluhan din ito ng Pangulo. Ang Unity Walk gagawin sa EDSA Gate 2 ng People Power Monument na dadaluhan ng mga militar at pulisya. Tiniyak naman ng PNP, handa sila sa seguridad. Hindi raw sila mga harang ng mga realista. Naka-heightened alert pa rin ang Metro Manila. Doon sa mga rumors o mga chismis na lumalabas about alleged destabilization campaign or coup d'etat, wala po kaming ganyang inaasahan. Wala po kaming namomonitor. Si dating Pangulong Fidel Ramos nagsalita sa umunay bantang kudita laban sa Administrasyong Aquino. Isa si Ramos sa mga pangunahing personalidad ng EDSA. Huwag mo naman ikumpara ito at saka kay Mr. Marcos. 20 years martial law, 14 years martial law, 6 years elected term. Ay di, 20 anyos na yan. Ang issue nung araw ay martial law, oppression, abuse, corruption. Ngayon, meron yan, pero walang martial law. Magbalak ng mga sasama bukas sa pagdiriwang ng EDSA People Power Revolution na magsagawa ng programa dyan sa may bahagi ng EDSA Shrine at umaasa naman ng pulisya na bago mag alas 7 ng gabi ay tapos na ang programa para maibalik na ang normal na daloy ng trapiko sa nabanggit na lugar. Mike? Susan, para malinaw lalo na sa mga motorista at sa mga pasahero dahil bukas may pasok sa mga opisina, sa mga tanggapan at mga pagawan at mga tindahan. Ang wala lang pasok bukas, lahat ng mga estudyante sa lahat ng antas ng mga paaralan, universidad, pribado at gobyerno. Anong oras mag-uumpisa yung mga seremonya at pagdiriwang dyan sa bahagi na yan ng EDSA sa may People Power Monument? Susan? Sa umaga kasi, Mike, no, sa alam natin, ano, may mga dakong alas 10 pa lang na umaga, may mga programa na, ano. Ito yung para doon sa mga sumusuporta, kaya Pangulong Aquino. Samantalang yung mga programa naman, doon sa mga anti, no, yung mga anti-Aquino, no, humihiling na magbitiw siya sa pwesto at humihingi ng katotohanan dahil nga dito sa nangyaring Mama Sapano, ay alas 2:30 ng hapon, inaasama titipon-tipon sila dyan sa may harap ng gate ng Camp Crame sa bahagi ng EDSA. Alas 3 ng hapon yung kanilang interfaith at sila, yung kanilang plano, gagawa sila ng human chain, single lane, ano, single line, hanggang dyan sa may bahagi ng EDSA Shrine at doon na nila gagawin ang programa. So siguro dahil may mga pagsasarang gagawin simula mamayang hating gabi hanggang bukas nga ng hapon, ano, ay mas magandang malaman na ng ating mga motorista, tingnan sa website ng MMDA kung ano yung mga rutang maaari nilang daanan para hindi naman sila maipit sa pagsisikip ng trapiko. Mike? Maraming salamat, Susan Enriquez.